Ang Golden State Warriors ay papasok sa season na ito na hindi masyadong mataas ang mga inaasahan. Maganda ang naging summer ni Stephen Curry kasama ang Olympic team, ngunit ang Warriors bilang isang grupo ay hindi gumawa ng malaking hakbang na magtutulak sa kanila sa status ng pagiging championship contender. Ngunit nararamdaman ng Warriors na kaya pa rin nilang maging napakagaling. Si Brandon Podziemski, isang second-year guard, ay nagmula sa isang malakas na rookie campaign at magiging mas malaki ang papel sa opensa ng Golden State ngayong lumipat na si Klay Thompson sa Dallas Mavericks. Sa isang kamakailang panayam sa Heavy, hinulaan ng isang NBA coach na ang Warriors ay nasa huling spot sa standing kung kasama ang grupong ito. Sila ay parang isa sa mga rock and roll bands na patuloy pa ring nagtutour, sabi ng coach. Nandyan pa rin ang kanilang lead singer at kaya pa rin niyang mag-perform sa mataas na antas. Pero hindi na ito ang dating banda at wala na silang hit record sa ilang taon. Narinig ni Brandon Podziemski ang mga komentong iyon at sa isang kamakailang panayam sa NBC Sports, sinabi niya na nais patunayan ng Warriors na mali ang mga tao. Hindi namin gustong marinig iyon, pero gusto rin naming marinig iyon dahil gagawa kami ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Iniisip nila na hindi na kami ang Warriors na dati at para sa amin, sa tingin ko ito ang pinakamagandang pakiramdam kapag wala kang anumang mawawala at lalabas ka lang para patunayan na mali sila. Sa tingin ko maraming mga lalaki ang may ganitong mentalidad na nagtatagumpay sa pagpapatunay ng mali sa iba at alam ko na isa si Steph Curry sa mga iyon. Kaya't maging kasama siya sa backcourt at kasama ang iba pa naming mga guys, excited kami na patunayan na mali sila. Speaking of Warriors, si Stephen Curry ay isang salamangkero sa larangan ng basketball. At ang katotohanan ito ay isang axiom o batayang katotohanan na ngayon. Si Curry ay gumawa ng pangalan sa pamamagitan ng pagpapasok ng mga hindi ka panipaniwalang mahihirap na shot. At dahil sa kanyang kahusayan, ang Golden State Warriors ay naging isa sa pinakadakilang team sa nakalipas na 12 taon o higit pa. Ngunit ang ilan sa mga attempt ni Curry ay kailangang makita para paniwalaan. Kabilang na ang kanyang pinakabagong nakakabaliw na trick shot na naging viral sa social media. Ginawa na ni Curry na parang isang kaugalian ang magpakitang gilas sa mga tagahanga ng mga kahangahangang galaw. Pinasikat niya ang tunnel shot bago magsimula ang mga laro at ang kanyang galing sa layups at floaters ay nagpapahintulot sa kanya na ipilipit ang kanyang katawan kung saan-saan ngunit nagagawa pa ring makapagpasok ng bola. At ang kanyang husay sa layups at floaters ay nagpapahintulot sa kanya na ipilipit ang kanyang katawan kung saan-saan ngunit nagagawa pa ring makapagpasok ng bola. Malaki ang pakiramdam na hindi pa tapos si Stephen Curry sa pagkapanalo kasama ang Warriors. Matapos ipakita ni Curry sa Team USA stint niya sa 2024 Paris Olympics na siya ay nasa tuktok pa rin ng kanyang laro, walang makakapantay sa kombinasyon ng kanyang kakayahan sa pag-shoot, kondisyon, kumpiyansa at kalmadong pagharap sa mga pagsubok. Marahil, ang Warriors sa 2024-25 ay maaaring magtagumpay tulad ng ginawa nila noong season 2021-22. Ngunit may ilang bagay na kailangang mangyari para maganap iyon. Una, kailangang bumalik sa forma si Andrew Wiggins. Mahirap man ito para kay Wiggins dahil sa personal na mga pangyayari. Ngunit ang kanyang pagbabalik sa peak 3 and D form ay kinakailangan upang magkaroon muli ng tsansa ang Dubs sa titulo. May posibilidad na ang Warriors ay may natitira pang isang huling title run. Lalo na't parang hindi tumatanda si Stephen Curry kahit isang araw. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Los Angeles Lakers ay papasok sa 2024-25 NBA season na may mga mata sa trade market habang naghahanap sila ng mga paraan para palakasin ang kanilang roster para sa pangmatagalan.
Hindi nagdala ng maraming bagong mukha ang free agency at mas maraming manlalaro ang umalis sa team gaya ni Taurean Prince at Spencer Dinwiddie kaysa sa mga sumali. Dahil dito, nasa estado ng pansamantalang complacency ang Lakers, ngunit nag-aalok din ito ng perpektong pagkakataon para maghanap ng pangmatagalang karagdagan sa pamamagitan ng trade. Ang isang koponan na posibleng magkaroon ng problemang pinansyal ay ang Golden State Warriors at maaari itong magbigay sa Lakers ng isang ideal na target, si Moses Moody. Pag-iwas sa second apron, ang Warriors ay humaharap sa isang mahirap na desisyon pagdating sa dalawang pangunahing batang manlalaro, sina Jonathan Kuminga at Moses Moody. Pareho silang karapat-dapat para sa rookie-scale contract extensions at kailangang magdesisyon ang koponan kung magkano ang kanilang ipupuhunan sa kanila. Si Kuminga, na nagpakita ng mga senyales ng star potential, ay maaaring humingi ng max contract katulad ng natanggap ni Franz Wagner mula sa Orlando Magic. Ayon kay Anthony Slater ng The Athletic, nag-aatubili ang Warriors na magbigay ng ganoong kalaking kontrata kay Kuminga sa kasalukuyan. Maaaring baguhin ito ng kanyang performance sa darating na season. Potensyal na papel ni Moses Moody sa Lakers. Sa kabila ng talento, nahirapan si Moody makahanap ng regular na oras sa court sa ilalim ng Warriors dahil sa presensya ng mga veteranong gaya nina Klay Thompson at Andrew Wiggins. Kahit na lumipat na si Thompson sa Dallas Mavericks, tila hadlang pa rin ang landas ni Moody tungo sa regular na oras ng paglalaro. Ang pagdating nina DeAnthony Melton at Buddy Hield na parehong inaasahang magkakaroon ng malaking playing time, at ang pagsikat ni Brandon Podziemski bilang isang paboritong option sa backcourt ng Warriors ay patuloy na magpapahirap kay Moody sa Golden State. Kapag in-adjust para sa 36 na minutong paglalaro, tumataas ang kanyang stats sa 16.6 points, 6.1 rebounds, at 2.2 three-pointers per game. Ipinapakita nito hindi lang ang kanyang husay sa pag-shoot, kundi pati ang kanyang potensyal bilang isang versatile scorer at defender. Mayroon siyang mga kasangkapan upang makapag-ambag sa parehong dulo ng court, na dahilan kung bakit siya ay isang kaakit-akit na target para sa Lakers habang naghahanap sila ng player upang punan ang kanilang rotation. Ang huling salita, ang pagkuha kay Moody ay maaaring makatulong sa Lakers hindi lamang sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa mga susunod na taon. Siya ay magiging restricted free agent sa 2025 na nagbibigay sa Lakers ng flexibility na i-extend siya o pantayan ang anumang offer na matatanggap niya. Maaari itong gawing mahalagang pangmatagalang bahagi si Moody para sa isang Lakers team na naghahanap na manatiling kompetitibo lampas sa 2024-25 season. Habang tinatahak ng Warriors ang kanilang mga sitwasyon sa kontrata at ini-explore ng Lakers ang mga posibleng trade options, si Moody ay namumukod tanging under-the-radar player na maaaring magbigay ng malaking epekto sa Los Angeles. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.